Noong Hulyo, 11 nawala ang isang mahalagang kakampi ng Ukraine. Sa edad na 71, pumanaw si Senador Lindsey Graham ng South Carolina. Bagamat hati ang opinyon sa politika ni Graham, hindi maikakaila na isa siya sa pangunahing taga-suporta ng tulong militar sa Ukraine mula simula ng digmaan laban sa Russia. Bumisita si Graham sa Kiev para makipagkita kay Pangulong Volodymyr Zelensky at iba pang opisyal isang araw bago siya pumanaw. At nanatili siyang matatag sa pagsuporta sa Ukraine hanggang sa huling hininga niya. Kahit wala na si Senator Graham, mananatili ang kanyang pamana. Si Pangulong Donald Trump at mga mambabatas mula sa magkabilang panig ay sabik na maipasa ang isang pakete ng mga parusa na hindi lamang maaring magdulot ng pagtatapos ng digmaan, kundi sirain din ang Russian Federation, gaya ng pagkakakilala natin dito. Ito ang nais talagang mangyari ni Lindsey Graham. Ipinanganak noong 1955 sa Central South Carolina, nagtapos si Lindsey Graham sa Universidad ng South Carolina at sa kanilang law school bago maglingkod sa hukbong himpapawid ng Estados Unidos. Mula 1982 hanggang 1989, miyembro siya ng Judge Advocate General Corps o JAG Corps, ang legal na sangay ng Air Force. Pag-alis niya sa Air Force, sumali siya sa South Carolina Air National Guard noong 1989. Kahit hindi siya na-deploy o lumaban sa digmaan, naging mahalaga pa rin ang papel niya sa militar ng Estados Unidos sa iba't ibang tungkuling legal at pagpapayo. Noong unang bahagi ng dekada, 90 pumasok siya sa politika, unang naupo sa South Carolina House of Representatives bago naging senador ng estado noong 2003. Hinawakan niya ang posisyong ito ng mahigit 20 taon hanggang sa mamatay. Dahil sa kasaysayan ni Graham sa militar, hindi na nakagugulat na kilala siyang pangunahing taga-suporta ng digmaan sa Washington noon. Paulit-ulit niyang itinulak ang mapanghimasok na pandaigdigang papel ng US, ang malalaking pagtaas sa pondong militar, at ang direktang kumprontasyon sa mga kalaban ng Amerika sa buong mundo. Isa siya sa pinakamaingay na taga-suporta ng pananakop ng US sa Iraq noong 2003 at sinuportahan din niya ang interbensyon sa Libya, Syria at Iran. Pag-atake ng Russia sa Ukraine noong 2022, agad naging malinaw ang posisyon ni Graham. Ilang araw mula nang magsimula ang labanan, napabalita si Graham dahil sa tweet noong Marso 3 na tila nananawagan sa pagpatay kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia na nagsabing ang tanging paraan para matapos ito ay kung may isang tao sa Russia na papatayin ang taong ito. Magiging malaking serbisyo ito para sa iyong bansa at sa buong mundo. Noong Mayo 2023, naglabas ng arrest warrant ang Interior Ministry ng Russia laban kay Graham matapos lumabas ang video ng pakikipagkita niya kay Pangulong Zelensky at tawagin ang tulong militar ng US sa Ukraine na pinakamagandang pirang na gastos namin. Sa kanyang natatanging estilo, matapang na tumugon si Graham sa insidente at sinabi, "Ang malaman na ang aking suporta sa Ukraine ay nagpagalit sa rehimen ni Putin ay nagbibigay sa akin ng labis na tuwa." Sa paglipas ng panahon, patuloy na sinuportahan ni Graham ang dagdag na tulong para sa Ukraine. Bumoto siya pabor sa mga parusa, madalas bumisita sa Kiev, at nanawagan ng mas malapit na kooperasyon sa depensa ng Washington at Kiev. Kahit na maraming mga kasamahan niyang Republikano ang nagsimulang magbago ng isip tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine at bumoto laban sa anumang karagdagang tulong sa bansa, nanatili si Graham sa kanyang posisyon hanggang sa huli. Noong Pebrero 2025, habang kasama sa entablado si Zelensky, itinuro ng senador mula South Carolina ang Pangulo ng Ukraine at tanyag na sinabi, "Paano mo mapipigilan si Putin? Armaduhin mo mabuti ang taong ito dahil lalaban sila. Paalalahanan mo akong huwag sakupin ang Ukraine dahil hindi maganda ang mangyayari." Hindi nagtagal matapos ang pahayag na yon, matapos niyang ilarawan ang sarili bilang parang asong ayaw bumitaw pagdating sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Nagsimula ng magtrabaho si Graham sa isang panukalang batas na pinamagatang Sanctioning Russia Act of 2025. Kasama ang demokratang katapat niya, si Senador Richard Blumenthal. Sabik si Graham na makita ang mas mahigpit na parusa ng US laban sa Moscow dahil naniniwala siyang ito ang isa sa pinaka-epektibong paraan para mapilit si Putin na tapusin ang digmaan. Iminungkahi ng panukala ni Graham ang 500% taripa sa mga produktong mula sa mga bansang patuloy na bumibili ng yamang Russia gaya ng langis, gas at uranium.
Direktang tinutukoy nito ang Sina at India, na bumubuo ng 70% ng kalakalan ng enerhiya ng Russia. simple lang ang ideya. Sa pagtutok sa ilang bansang patuloy na nag-i-invest sa Russia, umaasa si Graham na maitulak ang mga bansang iyon sa alanganin at mapilit silang humanap ng ibang kanegosyo. Sa ganitong paraan, lubang mapipinsala ang ekonomiya ng Russia na noon ay nagsisimula ng magdusa dahil sa sunod-sunod na mga parusa na ipinataw ng US at European Union. Kapag bumagsak ang ekonomiya, mas mahihirapan si Putin kumuha ng pondo para ipagpatuloy ang digmaan at baka mapilitan siyang makipagnegosasyon para tapusin ang labanan. Noong Hunyo 2025, ipinahayag ni Graham na sinuportahan ng 12-12 ng mambabatas ang kanyang panukalang batas. May 84 akong co-sponsor sa panukalang batas na magpapataw ng parusa laban sa Russia, Sina at India dahil sa marahas na pananakop ng Russia sa Ukraine. Habang lumilipas ang mga buwan, paulit-ulit na sinabi ni Graham na malapit nang magkaroon ng pinal na botohan sa panukalang batas. Ngunit palaging nadidelay ang schedule dahil mas gusto ni Pangulong Trump na gumamit ng ibang paraan para tapusin ang digmaan, tulad ng direktang pakikipag-ugnayan at negosasyon kay Putin. Pagsapit ng Enero ngayong taon, gayunpaman, mukhang papalapit na sa tagumpay si Graham. Matapos makipagkita kay Trump, sinabi ng senador na aprobado na ng Pangulo ang panukalang batas at hinihintay na lang ang pinal na botohan. Sa kasama ang palad, hindi na siya mabubuhay ng sapat para makita itong mangyari. Pero ang huling malaking ginawa niya sa mundong ito ay paglilingkod pa rin sa Ukraine. Noong Hulyo, 10 lumipad siya sa Kiev at binisita ang pasilidad ng Ukrainian drone manufacturer na Skyfall, gumawa ng PP-1 isa sa pinaka-epektibong mga pangharang na drone sa paglaban sa walang tigil na dagsa ng mga drone ng Russia. Nakita ni Graham ang ilang mga sistemang walang tripulante at bagong teknolohiyang dinedevelop ng kumpanya sa pagbisita niya. Pinuri niya ng husto ang kumpanya, tinawag itong isang makabagong negosyo na may napakalaking kapasidad sa produksyon at gumagawa ng mga teknolohiyang mas advanced kaysa sa kahit sino pa man sa buong mundo. Sa isa sa huling pahayag niya, muling nanawagan ang senador ng mas malalim na kooperasyon ng Estados Unidos at Ukraine. sa tingin ko, magiging malaking pagkakamali para sa Amerika kung hindi tayo makikipagtulungan sa Ukraine pagdating sa teknolohiya ng drone. Handa silang tumulong sa atin dahil sinuportahan natin ang Ukraine sa pinakamadilim nilang panahon. Pagsapit ng sumunod na gabi, pumanaw si Graham dahil sa isang biglaan at maikling karamdaman ayon sa kanyang pamilya. Maraming opisyal at mga kilalang personalidad kasama si Ruslan Stepanchuk ng Parlamento ng Ukraine ang nagpaabot ng pakikiramay at pasasalamat sa lahat ng nagawa niya para sa Ukraine. Inalong siyang matatag na kaibigan ng bansa na sumuporta at nakaunawa sa kanilang laban sa bawat hakbang. Nag-post online si Pangulong Trump na tinawag si Graham na isa sa pinakadakilang tao at senador na nakilala niya at isang tunay na makabayang Amerikanong mamimiss. Ngunit mas mahalaga ang gawa kaysa salita at dahil sabik silang gumawa ng makabuluhang bagay upang parangalan ang pagpanaw ni Graham, opisyal na inilunsad ng mga senador ng US ang binagong bersyon ng Russia's Sanctions Bill ng yumaong senador. Kahit may ilang pagbabago sa orihinal na panukalang batas ni Graham at Blumenthal, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Nananatiling masama ang mahigit sa 60 pahinang dokumentong ito para sa Russia. Sabik ang mga mambabatas na pabilisin ang pagpasa nito at kumpiyansa silang maaaring umusad ito bago ang August recess ng Kongreso. Matagal bago narating ang puntong ito, matapos ang mga buwang negosasyon na kinasasangkutan ng mga mambabatas mula sa magkabilang panig, pati na rin ng mismong White House. Ngayon na ang sanctions bill ay ilang hakbang na lang bago maging opisyal, naghahanda na ang Russia para sa isang bagay na maaaring tuluyang magpabagsak sa kanilang naghihirap na ekonomiya at itulak ito sa bangin. Bago namin ipaliwanag kung paano ito maaaring mangyari at ang malaking epekto na maaaring idulot ng bill na ito, kung gusto mo pa ng ganitong uri ng impormasyon, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Military Show. Lingguhan naming ibinibigay ang paliwanag na ito. Layunin ng bill na dagdagan ng presyon sa Moscow sa pamamagitan ng pag-agaw ng kita para hindi mapunduhan ang digmaang ito laban sa Ukraine. Ang labanan, na sabi ng ilang opisyal ng Kremlin, ay matatapos sa loob lamang ng ilang linggo o kahit ilang araw, ay umabot na ng mahigit 4.5 taon at isa sa pinakamahal na operasyong militar
sa modernong kasaysayan. Ibinuho ng Russia ang trilyong dolyar sa kanilang militar sa panahong yon. Naglaan ng napakalaking halaga ng pera para sa pagbili, produksyon, pagre-recruit at iba pa. Naranasan nito ang mahigit 1 milyong kaswalti at pagkawala ng maraming kagamitang militar tulad ng mga tangke, depensa sa impapawid at barko. Pinagtiisan nito ang sunod-sunod na drone at missile attacks sa energy infrastructure na nagsunog sa maraming oil refinery sa Russia nitong mga nakaraang buwan. Dahil sa mga pag-ataking ito, nalugmok ang bansa sa krisis. Patuloy pa rin ang digmaan kaya't di pa tapos ang tungkulin ng Ukraine at mga kaalyado nito. Diyan papasok ang batas na ito. Kapag naipasa ito, na malamang mangyari dahil suportado ng parehong mga Republikano at Demokratang senador, magpapataw ang panukalang batas ng parusa sa maraming lider ng politika at militar ng Russia, kabilang si Vladimir Putin, pati na rin mga negosyong pag-aari ng estado, oligarko at mga elite. Baka hindi ganong iniinda ni Putin ang mga parusa sa kanya dahil patuloy siyang namumuhay ng marangya na may mga malapalasyong tirahan at pribadong jet. Pero nagkakaroon ito ng epekto kapag ang mga parusa ay ipinapataw sa mga malalapit sa kanya, tulad ng mga oligarko, mga pinuno ng negosyo at iba pang mayayamang individual na unti-unting nakikita ang kanilang mga ari-arian na na-freeze at ang dating kalayaan ay unti-unting inaalis ng kanluraning mundo. Sa loob ng maraming taon, sinuportahan ng mga taong ito ang digmaan ni Putin. Kahit na naging malinaw na tatagal ng mas matagal ang labanan kaysa sa unang inaasahan at mas malaki ang magagastos sa pera, tao at kagamitan kaysa sa inakala ng kahit sino, patuloy pa ring tinatamasa ni Putin ang matibay na suporta mula sa kanyang mga kaalyado. Ngunit habang sunod-sunod na tumatama ang mga parusa sa grupong yon, malinaw na nagsimulang lumitaw ang mga bita. Ayon sa mga independenteng mananaliksik na nakakita ng lumalalim na hidwaan sa hanay ng mga elite sa Russia, kung saan ang ilan ay nagsisimula ng maglagay ng presyon kay Putin na tanggapin na umabot na sa dead end ang digmaan at gumawa ng mga hakbang upang tapusin ito. Mas maraming parusang, pinansyal laban sa parehong individual at entidad ay lalong magpapalala sa politikal na sigalot na mabilis kumakalat sa Kremlin ngayon. Pero hindi lang doon nagtatapos ang epekto ng panukalang batas. Simula pa lang ito. Magdadagdag pa ng parusa ang Sanctions Act laban sa mga proyektong enerhiya ng Rusya at mga institusyong pinansyal. At marahil ang pinakamahalaga, ang Shadow Fleet, isang lihim na network ng mga tanker at kargamentong barko na gamit ng Rusya sa patuloy na pag-export ng langis, fuel at kagamitang militar sa iba't ibang panig ng mundo. Napatunayan ng Shadow Fleet na epektibo para sa Moscow upang makaewas sa parusa at patuloy na kumita. Gumagamit ito ng iba't ibang mapanlinlang na taktika para magawa ito, tulad ng pagbili ng mga barko at pagpapalipat-lipat ng mga ito sa magugulong network ng mga anonymous na shell company. Madalas nirehistro ang mga ito sa mga bansang maluwag sa pagmamanman ng dagat at pinapalitan ng pangalan at rehistro para hindi mabuo ang bakas sa mga dokumento. Habang lumilipas ang panahon, naunawaan na ng ibang bansa ang mga taktika ng Moscow at nakabuo ng mas epektibong paraan para matukoy, matunton at maparusahan ang mga shadow ship. Ang mga karagdagang parusa na nakapaloob sa panukalang batas ay magpapahirap pa, lalo sa Shadow Fleet na mapanatili ang kanilang operasyon, na magreresulta sa mas kaunting mapagkukunang maaring ibenta ng Russia at mas kaunting perang maaring kitain sa pamamagitan ng illegal na pamamaraang ito. Ang pinakamalaking bahagi ng panukalang batas ay nakatuon hindi sa Russia, kundi sa mga bansang patuloy na nakikipagkalakalan dito. Ito talagang susi, ayon kay Senador Graham. Kapag napigilan ng US ang China at India na makipagkalakalan sa Russia, mawawala agad ang pangunahing kita ng Russia. Tulad ng naunang nabanggit, orihinal na gusto ni Graham na magpataw ng 500% taripa sa mga bansang ito. Ngunit malabong maaprubahan ng Kongreso ang ganitong kalalaking hakbang. Kaya naman binago ang panukalang batas at ibinaba ang taripa sa mas makatwiran, ngunit malakas pa ring 100%.
Ipapataw ang taripa sa 5 pangunahing bansang bumibili ng pinakamalaking krudong langis at natural gas mula Russia. Samantala, ang iba naman na bumibili ng mas maliit na dami ay malamang na kwalipikado para sa mga exemption basta't mapatunayan nila na gumagawa sila ng makabuluhang hakbang para bawasan ang mga import na iyon. Pinakamalalaking mamimili ang Sina at India, kaya malaki ang epekto ng panukalang batas sa kanila. Maaring magdulot ito ng matinding alitan sa kalakalan ng dalawang bansa at Estados Unidos na tiyak na hindi ikatutuwa ng Beijing o New Delhi. Pero sa huli, malamang na mapipilitan ding sumunod ang dalawang bansa sa ilalim ng matinding presyon. Estados Unidos, ang pangunahing destinasyon ng export ng India. Kahit may tensyon sa politika, malaki pa rin ang kalakalan ng China at Estados Unidos. Umaabot sa daan-daang bilyong dolyar taon-taon. Ayaw ng alinman sa mga bansang ito na bumaba sa hindi na kayang antas ang kanilang ugnayang pangkalakalan sa Amerika. Kaya't maaari nilang mabilisang pagdesisyunan na dumating na ang panahon para lisanin ang pamilihan ng Rusya at maghanap ng alternatibong mapagkukunan ng langis at gas. Kung mangyari yon, maaring mawalan ang Rusya ng dalawa sa pinakamalalaking mamumuhunan nito. Maaring biglang mawala ang dalawang pangunahing haligi ng kanyang marupok na ekonomiya na magdudulot ng malakas na epekto ayon sa datos. Noong Mayo, nag-ambag ang China ng 38% ng kita ng Rusya mula export at nag-invest ng dolyar 8 bilyon sa krudong langis, pipeline gas, uling, LNG at iba pang produktong langis. Noong Hunyo, naitala ang pinakamataas na pag-angkat ng India ng krudong langis mula Rusya. Tumaas ng 34% mula nakaraang buwan. Gumastos ang New Delhi ng 6.3 bilyong dolyar sa fossil fuels ng Rusya, kabilang ang 5.15 bilyong dolyar sa krudong langis. Kapag tumigil o malaki ang binawas ng dalawang bansa sa pagbili ng enerhiya mula Rusya, hihinto rin ang bilyong dolyar na pumapasok sa ekonomiya ng Kremlin. Dahil sa lumalalang at hindi makontrol na paggastos ni Putin sa digmaan, pati pagtaas ng lahat ng gastusin, maaring ito na ang tunay na parusang kamatayan sa makinarya ng digmaan ng Rusya. Ayon sa isang aide ng Senado na nakausap ng CNN, ang napakalaking mayor dyan ng kita ng Rusya, lalo na iyong ginagamit para sa kanilang agresibong digmaan sa Ukraine, ay nagmumula sa pag-export ng langis at gas ng Rusya. Kaya naman ang panukalang batas ay sadyang nakatuon sa aspetong iyon ng ekonomiya ng Rusya. At ito ang pinakamaganda, agad ipapatupad ang parusa. Hindi ito nakadepende sa mga usapang pangkapayapaan o konektado sa iba pang mga salik. Walang paraan para makalusot si Putin sa problemang ito. Batay sa panukalang batas, dapat ipataw ang mga parusa kay Putin sa sektor ng enerhiya, mga institusyong pinansyal at lihim na armada ng mga tanker sa loob ng 30 araw matapos ang pag-apruba. Ang kailangan na lang ay pagbutuhan ito. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung kailan ito mangyayari, pero nagpahayag ng kasabikan at kumpiyansa ang mga kinatawan ng Senado na magkaroon ng botohan sa lalong madaling panahon. Ayon kay Senador Blumenthal, maari maipasa ito bago Agosto. Sabi pa ni Blumenthal, ipinahiwatig ni Senador Majority Leader John Thune na itutuloy na niya ito kapag sigurado na sa mga boto. At tingin ko, nakuha na natin ang mga boto. Tinawag ng mga senador mula sa magkabilang panig ang batas na ito bilang nararapat na pagpupugay kay Lindsey Graham na sinasabing labis na nasabik na makitang maging batas ang kanyang panukala sa mga huling araw at oras bago siya pumanaw. Sinabi ni Blumenthal na nakausap niya si Graham noong araw ng pagkamatay nito at hindi pa raw niya ito narinig na ganoon kasaya matapos marinig na susuportahan ng White House ang kanilang sanctions bill pagkatapos ng matagal at mahirap na negosasyon ng dalawang partido. Inulit ni Senator Katie Britt ang sinabi ni Blumenthal at binanggit na ayon kay Graham, ito raw ang pinakamahalagang nagawa niya sa kanyang karera. Hindi na makikita ng yumaong senador mula South Carolina ang pangyayaring ito. Ngunit pinakamainam na paraan para ngalan ng mga kasamahan ang kanyang pamana at bigyan ng pinal at mapagpasyang pagtatapos ang personal niyang laban sa politika laban sa Russia ay ang pagtuluyang pag-apruba sa kanyang panukalang batas. Hindi lang Estados Unidos ang gumagawa ng hakbang para tapusin ang digmaan ng Russia
at Ukraine. Panurin mo ang video na ito para makita kung paano nagsani-puwersa ang dalawang nangungunang bansa sa Europa, ang Alemanya at Pransya, upang ilunsad ang isa sa pinakamalalaking pakete ng suporta na nakita ng mundo. Panurin ang video para malaman kung paano tumatalikod kay Putin ang mga kaalyado at tagapayo niya. At para sa higit pang mga ulat ng pinakabagong balita, pananaw at pagsusurit tungkol sa digmaang ito at iba pang mga digmaan sa buong mundo, mag-subscribe ka sa The Military Show ngayon. At maraming salamat, gaya ng dati, sa iyong panonood.